Andito na po ulit tayo sa NXT San Pablo at dumating na po yung pinag-iintay natin. Tara, silipin natin. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Today is April 23, 2026 at eto na finally yung ating pong inaabangan na mga e-scooter. Pinipresent po ng NXT E-Bike San Pablo. Nandito na po ang NXT Storm XR, kumpleto po sila. Nandito rin po ang Storm X at yung naunang version po yung Storm. Nandito po si Sir Marvin Chua, tama po ba sir? Ayan. Isa pong vlogger po, motovlogger din sir. Shoutout po sa inyo. Ayun, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, follow po natin siya o subscribe po tayo kay Sir Chua. Ayan, magbablog din po siya maya-maya dito sa NXT San Pablo. Okay, sa ngayon po nandito po yung Voltaris Pro S, then Voltaris Pro. And then yung pong Dynamax nila, ito nakaraang ni-review natin last month. Kompleto naman dito yung mga e-bike pa rin nila. And then dun po sa mga medyo lightweight lang ang gusto, kaya meron pa po sila ditong mga extra pang mga e-bike. Then may isa pa po rito na kulay pink, ang ganda. Bagay na bagay sa mga kababaihan po. Siguro mga ka-riders, mag-focus lang tayo dito sa NXT Storm XR ha. Saka na natin sila gawa ng comparison dito po sa Storm X at saka sa Storm. Sa physical appearance naman po nila, almost the same lang. Ang napansin ko lang po dito sa latest version, dito po sa Storm XR, nadagdagan siya ng crash guard at saka ng mini driving light. So malaking tulong nga po ito para sa dinadaanan lalo't madilim. Yung kanya pong matabang crash guard, yan, dito po siya naka-attach. And then rubberized naman po yung matting. At mahirap naman kung gagawing metal pa, lalo't meron nakasingit na gantong crash guard, di ba? Meron na po siyang top box bracket na ready. Bibili na lang tayo ng box at maganda na yung kanyang grab bar, kasama na rin yung top box bracket. Sa totoo lang, hindi mo siya mapagkakamalang electric scooter dahil sa forma niya, kita nyo mas aggressive pa siya dun sa mga ADB na motorsiklo, di ba? Lalo na sa specs and parts, mukhang lumalamang pa rin ito. Okay, sa headlight, naka full LED po siya mga riders, na naka projector lamp, split type din. At ang maganda pa po dito, meron po siyang built-in na rear and front camera. Malaking tulong po yan, lalo na sa mga paggawa ng report, ebidensya po natin yan. Lalo't may nangyaring hindi inaasahan, aksidente or banggaan, kaya gamit natin ang ating camera. Sa turning signals naman po, maganda at flexible po siya. At ang maganda yung level niya, mataas ka level na halos ng manibela, kaya kitang kita. And then full LED po mga riders. Then sa taillight naman po, brusco din ang forma, full LED mga riders. And then nakabukod po yung kanyang turning signals na flexible din naman po. Kung mapapansin nyo dun sa mga motorsiklo, diba, yung gantong design hindi siya flexible. So dito nagawa ng paraan na maging flexible. Si prone nga po ito matanggi And then ito po yung kanyang rear camera, nakabukod na. And then astig din po sa kanyang rear suspension. Maganda rito, dalawa na at may sub-tank. May ginamitan ng spring shock with air damping. Ayan, kulay gold po yung kanyang baso. And then yellow naman po yung kanyang coil spring. And sa braking system naman po, pareho po naka-disc ang kanilang mga brake sa front at rear. Dito po sa rear, single disc na meron pong dual piston caliper. At ito po ay meron ding
CBS or Combi Braking System, and then TCS or Traction Control System. So safe na safe po tayo dito. And then sa mga wheels po, magkaiba sila ng kulay. Dito po sa rear, may pagka-chrome siya na ayan, meron din naman mga kulay gold na part, and then kulay black almost. And then meron po itong size na 130 by 70 by 13 dito po to sa rear ha. At naka pang dual sport na po yung kanyang gulong or on and off road na. And then nagustuhan ko po itong kanyang tire hugger, ang laki, no problem na sa talsik ng putik. Bukod pa po dito sa kanyang rear fender ha. Panalo rin po tayo sa front suspension. Kita nyo naka inverted fork na siya, kulay gold, then matataba yung kanyang mga suspension. And then sa front wheel po, ayan, kulay gold na po, na size 14 po ito, mas malaki ng 1 inch po sa rear. And then yung kanya pong front tire may size na 100 by 80 by 14. Tubeless yan mga riders ha. And then ang kanya pong brand ay Seiun NJT. And then sa front brake nga po, naka single disc na meron pong triple piston caliper. And then ito po yung cable ng kanyang CBS. So nagtutulong po yung dalawang preno niyan sa front at rear. Nga pala may apat na available na kulay po dito sa Storm XR. Ito nga pong green, meron din po itong black, red and blue. Buti ginawang transparent po yung kanyang visor kasi or windshield kasi medyo mahaba po ito eh. At ang maganda po dito, adjustable pa yung kanyang bracket. Plastic nga lang po. Hihilahin lang po ito para maitaas natin itong kanyang windshield. Po pa lang kanina ay nakataas na. So ito pag ibaba natin, yan po ang kanyang forma. Medyo naka-slant siya mga riders at mababa na siya. Sulit na rin po tayo sa kanyang upuan para na rin yung nabibili sa aftermarket ha. Pero stock po to mga riders ha. Ayan yung kanya pong camelback type seat. Malambot po yung kanyang pinaka-stopper dito sa gitna. And then may support pa po siya na hard plastic dito. And then yung kanya pong foam dito sa likuran, tamang-tama palalim siya para sa mga umaangkas natin mga back rider, hindi mahihirapan, di ba? And then medyo malapad din po siya. Ha? And then ang ganda po ng kanyang mga tahi, naka double stitch na kulay gray. Then malambot na foam pero makapal yung kanyang seat cover mga riders. So sigurado magiging komportable po tayo dito kasi nakahulma po sa ating hita at puwita, no? Check na natin yung kanyang under seat storage ha. Kita nyo mga riders, kakatuwa, pareho na rin siya dun sa ating mga scooter, di ba? Button ng seat and fuel nakabukod na rito. Okay, ayan, kita nyo, ang laki nung baterya niya talaga. Oh. Ito po yung kanyang EV charger gun, bali type 2. Kaya maswerte tayong mga riders ngayong generation, may experience pa natin gumamit ng gantong technology. At the same time, matatapos na rin ang ating problema sa pagtaas ng gasolina. Okay, lithium iron phosphate po yung kanyang klase ng battery. Ayan, 72 volts, 95 ampere. Meron pong BMS plus balancer. Kaya malupit talaga sa specs. Then, may timbang po siya na 44 kilos. So, may kabigatan to. Parang isang kabambigas na rin yung timbang po nitong battery alone. Ha? Then, pag magpapakarga na tayo ng gas, papacharge pala ba't gas? Pareho-pareho kasi eh. Ayan, pindutin lang itong fuel. Ayan, ito po yung kanyang charging. Fast charging na po ito mga riders dahil sa loob lamang po ng 3 to 4 hours, full charge na siya. Sasabi ko talaga mga riders, halimaw po ang motor nito. Meron po itong 6,000 watts QR motor. And then sa controller naman po, Bottle EM180. And then peak power, 14,600 watts. And then 288 Newton meter of torque. At meron po ito maximum speed na umaabot ng 120 to 140 kilometers per hour. So mga riders ha, sa Sabado doon tayo magte-test ride. So sa ngayon, kulang tayo sa oras mga riders dahil mamaya pa pong hapon yung kanilang pinaka-test ride eh. So babalik tayo dito sa Saturday para masubukan natin. And then pagdating po sa distansya ng kaya niya marating, yung pong full charge na 4 hours ay aabot po hanggang 180 kilometers na range. So masasabi ko para na rin tayong nakamotorsiklo dito po sa Storm XR. Dito na po tayo sa mga switches and button. Dito po sa left side, high beam, low beam sign. Kasama na po ang passing light. And then turning signals left and right. Meron na rin po siyang hazard lamp. And then sa pinakababa, dito naman po siyempre yung horn. And then ito po yung switch ng kanya po mini driving light.
Ayan, dapat talaga nakabukod po ito. Hindi po pwedeng wala. At bawal sa LTO. And then dito naman po yung kanyang sports mode. Ayan, sa mga kaskasero, gamit na gamit po ito. And then meron pong switch off and switch on yung kanya pong headlight at DRL. And then yung pong speed selector na dito sa pinakababa. And then reverse mode. Ayan, disusi pa rin naman po. Then meron pa rin siyang remote control. Ayan, bali keyless na rin po siya. Power button, lock and unlock. So ito, kita nyo magkakasama sila, di ba? Dapat po magkabukod itong remote at saka itong susi. Para in case na ma-misplace natin, mapapaandar pa rin natin, di ba? Dahil ganun na rin naman po yung kanyang function. Ayan, kita nyo dito siya, meron siya pinaka-lock dito sa left side. O yung kanyang fuel and seat button, tatapat lang natin yan kung gusto natin buksan yung ating under seat. Saka yung kanyang pag-charge. Naman po tayo sa left side, nandito naman yung kanyang malaking packet. Ayan. Ayan na ba itong mga nakalagay dito? Mga ilang bolt saka nuts. So ayan, makakapaglagay pa rin naman tayo cellphone dito. Pa-side view nga lang ha. Ayan. So yung kanya pong charging port, ay saan pa nakalagay? Hanapin natin ha. Kung cup na kulay orange, check natin yung kanyang type. Type A, ayan. Medyo malaki, USB type 1 mga riders. So ayan, pag mag-charge, dyan lang sa loob. Kung magkaiba yung side mirror na stock dito po sa XR at saka sa Storm X. Ito kapareho nung sa Aerox natin na foldable na side mirror. So anyway, madali naman magpalit ng side mirror, depende na kung anong kursunada niya. Panalo rin sa naked handlebar, di ba? Alloy. Pati po yung kanyang handle post. Ayan. Napaka-solid din ng kanyang instrument panel. 7 inches po yung size, malapad, di ba? Para ka na rin merong tablet dito. Check natin ha. Wow! Para ka naman maliit na TV. Wala akong masabi. Grabe, kumpleto sa detalye yung kanya pong instrument panel. Bali, full digital, colored screen. At hindi lang yon, touch screen pa po yan mga ka-riders. So ayan, sa gitna, yung kanya pong speedometer ha. And then, sa baba, battery life. Yan, 98%, full charge naman siya. And then, siyempre, yung kanya pong voltage yan, naka-display na. And then, temperature. And then, odometer. Trip meter. Then, yung indicator po ng kanyang traction control. And then, motor temperature. MCU temperature. Battery temperature. Grabe. Kompleto. And of course, meron na rin po itong Bluetooth connectivity. Just in case gusto nyo magpatugtog, meron din po yan built-in na speaker. And then, bukod pa po doon, meron din po itong screen monitoring for iPhone and Android. So talagang high-tech na mga riders. And also with CarPlay and Android app. And nakabukod po yung kanyang DRL mga riders. Ayan. White na white. Maganda naman yung pwesto, di ba? Para siya ditong merong sungay, kitang-kita. And then kapag i-on naman natin ang kanyang headlight. Yun. Tingnan nyo, kahit nakadirect siya, hindi siya masyadong nakakasilaw. Iba yung kanyang bato ng liwanag dito sa projector lamp, di ba? Hindi masakit sa mata. Naka-low beam po tayo ha. Then high beam, low beam, high beam, and then passing light. So sa passing light, yung headlight niya nag-beam. So ayan. And then, uy! Lakas ng busina mga riders. So, grabe, wala ka nang i-upgrade. Wala sa turning signals mga riders. Halimbawa, ayan, naka right turn siya. Kung gusto niyo po siyang i-hazard lamp, ayan, switch lang ng diretso pa left. And hazard lamp na po siya. Bakit ang kita? Ito nga palang mini driving light. Okay. Bali, alam ko dalawang kulay ito eh. So ito, naka-yellow. Siguro pag sinwitch pa ng isa sa baba, magiging kulay white naman siya. Okay, yellow. Then, try natin ng... Okay, white. Then pag sinwitch mo pa ng isa, yellow. Yan. Then may meron siyang blink mga riders. Ewan ko lang kung allowed to mga riders ha. Every switch nyo siya, kakapain nyo lang. Ayan.
big na siya. And then marami pa po itong special features mga riders ha. Isa na nga po dito yung regenerative charging na in case na tumatakbo na tayo or namembreno, nadadagdagan po yung kanyang karga. Nakakakuha siya ng source ng charging through tracking. Pero mga riders, hindi natin siya pwedeng asahan na yun ang magiging charger natin. Pag lobat po talaga, kailangan natin mag-charge. Siyempre meron din po siyang downhill assist. Ito po yung HHC or yung hill hold control anti-roll at yung HDC or hill descent control. Just in case nasa bundok tayo, uphill, downhill, yan, hindi tayo basta-basta dadaustos. Meron din po pala itong cruise control. In case na nangangawit na tayo, meron lang po tayong pipindutin dito. Ito, itong letter R. Mami-maintain po yung kanyang speed kahit hindi po tayo gumagamit ng throttle. And then kapag ibabalik na sa normal speed, kahit alin po ang ipindutin natin, o itong speed or yung kanya pong brake lever, back to normal na po. I-check na natin yung accelerator mga riders ha. Okay, hindi siya nag-start kasi nga po naka side stand siya. So may kill switch sensor po yung kanyang side stand. Okay. Iba yung tunog niya, di ba, mga riders? Parang eroplanong magte-take off, oh. Ayan ah. Okay mga riders ha, wala pa po tayo sa sports mode. Ayan, kumbaga nasa second gear pa lang tayo. Nare-reach niya na po agad ang 108 na top speed. So check natin na medyo nako-confuse lang ako eh. Kasi ito may number 2 na nakalagay. So check natin na kung mag-palit tayo selector. Speed 3 112 13 wow, 120 pinakasagad niya. Nasa ano pa lang po yun ha, third speed. So lagay natin sa balik sa 1 3 and then dito sports mode na tayo ha. Lupit mga riders. Pumapalo talaga siya hanggang 143. Ayan mga sagad niya. Nakatakot na to. Sobrang tulid. Huwag na natin i-try ito mga riders ha. Okay, pagbawas. Ayan, balik tayo sa 0. Ayan. Ay mga riders ha, pagbalik sa 0, huwag niyong kakalimutan, i-switch off niyo yung kanyang sports mode. Ayan. So ayan. And then yung speed selector niya, balik lang sa siguro sa 1 syempre. And start ulit. Alam niyo, very responsive yung kanyang throttle. Kasi yung ibang nasubukan kong e-bike, para may sarili siyang mechanism na siya nagtitimpla, hindi yung kamay natin. Na kahit bigay mo na ng half twist yung kanyang throttle, hindi pa rin siya bumibilis, mabagal pa rin ang takbo niya. Nasa kanya yung timpla. Hindi katulad dito, para siyang throttle na rin ng isang motorsiklo na as long na pinipiga mo siya, ayan. So not bad ha, nasa first speed pa lang tayo, napapaabot niya na hanggang 74 73, ulitin natin ha. Okay, 110 second speed, and then third speed 146 na oh. And then siyempre sports mode na natin. Grabe, 142. So inconsistent pa yung kanyang meter reading, yung kanyang speedometer. So iba pa rin po talaga kapag may nakasakay na. Iba ang magiging takbo niya. Depende sa bigat po ng rider, saka sa karga. Okay, turn off na natin ang sports mode, balik sa 1. So malamang mga mangyayari dito mga riders, lalo na sa mga kaskasero natin mga riders, lagi nang nasa sports mode yan, para nga naman wala ka nang pipihitin pag nasa long ride ka, dire-diretso na siya. Ay mga riders ha, basta nasa 143. Nandiyan top speed sa sports mode.
Okay, thank you. Hinahanap natin yung cam niya. Kailangan pa pala natin mag-download ng app, yung Kcam 2. So yun, saka lang siya mag-a-appear sa dito yung ating camera. So anyway, okay lang naman na hindi natin may demo ngayon. Importante na ipakita na natin yung ilang mga features niya, di ba? So ayan, kompleto po yung menu niya. Ayan, nakakita po natin yung mga nilalaman, system setting, car link, TPMS, battery info, and diagnosis. So bago natin sakyan mga ka-riders, alam ko lang po sa inyo yung kanyang gross weight. Umitibang po ito ng 100.6 kilos. And then yung kanya naman pong battery nasa 43 kilos nga po. And then wala akong idea mga ka-riders kung ilan ang kanyang ground clearance at seat height. So tansyahin na lang natin ha. Okay. Ayun, mataas mga ka-riders kasi tayo ay 5'8" pero tiyad po tayo ha. So kung di ako nagkakamali, almost the same po ito na seat height ng Aerox natin, nasa 790mm. Sa ground clearance, estimate ko lang mga ka-riders, siguro nasa 140 or 135mm. Okay, ang una ko napansin na hindi siya kalaparan na sa kanyang manibela. Then, mataas po yung kanyang level ng manibela. Naka-upright siya kaya malayong-malayo po sa ating hita. And no problem, hindi tayo maiipit sa sharp curve. And then, test natin yung kanyang rear brake ha. So ito, malakas po ang preno sa likod. Yan, half press lang po, kita nyo, hindi makaabot halos ng kalahati. Tukod na siya. Powerful po yung preno dito sa likod. Parang front brake. Okay, dito naman po sa front brake. Medyo malambot dito pero malakas din naman po. Mas malakas lang talaga yung preno po sa rear. And then yung pong kanyang rear suspension, panalo mga riders. Palibahasan, naka air damping po siya, coil spring. Kaya ang ganda ng performance po. Panalo sa shock mga riders. No problem, kahit sa lubak, tama dahil ito po ay adventure e-scooter, kaya panalo. Gusto ko lang naman malaman mo na ang isipan ko'y bulong-bulong. I-update ko na po kayo sa presyo ng tatlong e-scooter na to ngayong April 23, 2026. Unahin lang po natin dito sa Storm XR. Dito po ito sa NXT San Pablo mga riders. Sa Storm XR po, ang kanya pong cash price ay nasa 171,888 pesos. And then sa installment naman po, ayan yung kanyang breakdown. Pero ito po ay depende sa home credit mga riders lalo na yung down payment. Malalaman nyo kung maganda record nyo sa home credit. Ayan, pwede po kayo mag-grant ng no down payment. So ayan po sa 6 months, 190,888 pesos. 9 months naman po, 195,888 pesos. At sa 18 months naman po ay 199,888 pesos. Yan po ay yun ang aabutin po ng price kapag kinuha po natin sa installment. And then dito naman po tayo sa NXT Storm X. Ang cash price po niya ay nasa 147,488
and 888 pesos. So sa installment po, pag kukunin nyo sa 6 months, ito po magiging price niya, magiging 164,888 pesos. 9 months po, 167,888 pesos. At sa 18 months naman po, 171,888 pesos. And then ito po yung isa pang pinakanaon ng Storm ng NXT. Dito po sa Storm, ang kanya pong cash price ay nasa 110,888 pesos. Pag sa 6 months nyo po kukunin, 123,299 pesos. Sa 9 months po, 126,099 pesos. And sa 18 months po ay 128,999 pesos. Magandang umaga po sa ating lahat. We are inviting everybody po to join us here sa NXT San Pablo branch. Meron po kaming local test drive mula po ngayong araw hanggang sa Sabado po, April 23 to April 25. Ito po ay magsisimula mula 9 a.m. up to 4 p.m. ng hapon. So, kapag mga taga San Pablo, nearby areas, or even other locations po, pwede po kayong magpunta dito sa ating store para po mag-test ng ating mga NXT e-bike units, especially po yung mga top tier natin at yung mga Voltari series, and especially po yung ating mga Storm X or Storm XR. Ayan, muli maraming salamat po at iniimbitahan po muli namin kayo na bisitahin po ang NXT San Pablo branch para masubukan po ang mga latest and new model units po natin sa San Pablo. Muli maraming salamat po at hope to see you here po. Sa mga interesado po, pasyal lang kayo dito sa NXT San Pablo. At kung wala naman po kayong oras pumasyal, visit nyo lang po yung kanilang Facebook page na NXT San Pablo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.